Hello pong muli, mga kababayan, mga katambay. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa atin lahat. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon, sa naway maingatan po tayo. Mga kababayan, mga katambay, samahan niyo po ako muli. Komentuhan po natin ito. Yung kaganapan po, di po ba, sa Quadcom Committee at nakapagsalita po ron ng dating Pangulong Duterte about sa kung bakit po nagkaroon na naman ng power at nabuhay na naman ang dating Senador Trillanes at nabanggit niya po sa hearing na talagang ito po ay parang nagtatrabaho na daw sa Malacanang ang dating Senador Trillanes para po nagkaroon po kasi siya ng power, di ba? At talagang nakikita po natin yung kanyang yung kakaiba na galawan kasi kung wala po itong suporta ng nakakataas, hindi po magiging ganito kalakas ang loob po nito. Dahil ano ang magiging basihan nito kung walang suporta ito na sinasabing malalim na pamumulitika sa ating bansa. Di ba? Lalo sa pamilya Duterte na alam po naman natin, lahat tayo mga kababayan na mahirap pong talunin sa politika sa panahon po natin ang pamilya Duterte. At kung meron po nag-aambisyon na talunin ito at ayaw na mawala ang kapangyarihan, di po ba? Sino po ba yon? Di po ba? Yung may ambisyon na hindi mananalo. Ito po mga katambay, sumagot po ang Malacanang at pakinggan po natin ang sagot ng Malacanang mga katambay sa pamamagitan po siyempre ng Executive Secretary po na si Secretary Bersamin. Ang sagot niya po, pakinggan po natin sa balita at komentuhan po natin ang sagot ng Malacanang sa sinabi po ng dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin. Set ko lang po. Malacanang dismisses former President Rodrigo Duterte's claim that they are using former Senator Antonio Trillanes IV to testify against the country's former leader, describing this allegation as a hallucination. In an interview on Monday, November 18, Executive Secretary Lucas Bersamin was asked for a comment on Duterte's allegation that Trillanes is a Malacanang-sponsored attack dog. Bersamin responds, Mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na. Ano po, sir? Hallucination. Duterte, during a phone call with attorney Salvador Panelo last November 15, which was live-streamed via the social media platform TikTok, said that Trillanes is Malacanang-sponsored. Duterte added that he is wondering why Malacanang is doing such a move, saying he has not done anything wrong against them, nor is he attacking President Bongbong Marcos. But Duterte further said that he knows Trillanes is working for Marcos. Duterte's allegations were in relation to a House Quad Committee hearing last November 13, where Trillanes presented bank documents and paper trails, reportedly showing that Duterte's drug war was fake and was just a cover-up for his alleged drug syndicate. In the same hearing, Duterte got hold of his microphone and appeared to aim it at Trillanes after the former senator dared him to sign a bank secrecy waiver. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng Secretary Bersamin sa Malacanang mga katambay. Hallucination. Hallucination daw po mga katambay. Ang sinabi po ng Malacanang sa sinasabi pong ito po ay parang nagtatrabaho na sa Malacanang ang Senador Trillanes. Ano po ba yung ibig sabihin ng hallucination, di ba? Parang ano po yan yung guni-guni. Yung guni-guni, yung malalim na Tagalog, guni-guni. Parang walang batayan, yon. Hallucination. Guni-guni, walang batayan, mga ganon. Itama niyo po si Kamanong, yung hallucination. Guni-guni o walang batayan. Magaling na presidente po. Magaling na naging presidente ang dating Pangulong Duterte. At napakagaling na politiko. Magaling na abogado. Magaling na prosecutor. Huwes, di ba? At lalong maalam sa batas. Di ba? Alam ng dating Pangulong Duterte ang galawan ng politika. Di ba? Secretary Bersamin, abogado rin po kayo. At naging Chief Justice po kayo sa panahon ni dating Pangulong Duterte kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Di po ba? Naging Chief Justice po, Bersamin. Sa panunungkulan po ng dating Pangulong Duterte. Ito pong sinabi ng dating Pangulong Duterte, yun sa nararamdaman niya, sa nakikita niyang galawan sa politika.
Di ba? Bakit po nag-react? Di ba? Nag-react pong Malacanang. At talagang kinundi na agad yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na si Antonio Trillanes ay parang nagtatrabaho na sa Malacanang at napaka-lakas na ng kapangyarihan ngayon. Di ba? Hindi niyo po ba napapansin? Naglabasan po lahat ang isinuka. Lahat po kasi na isinuka ng taong bayan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Saka nung panahon po ng Uniteam. Di ba? Mga hindi nanalo ito eh. Di ba? Dahil isinusuka na. Pero sino po ba ngayon ang mga kasangga ng mga isinuka ng taong bayan na sinasabing na diretso na sa mga inidoro? Kayo po tatanungin ko, sino po ngayon ang mga kasangga at napagkikita po natin ngayon na magkakasama? Di po ba? Sino po ba? Di ba sila sa bagong Pilipinas? Suportado po ng Quadcom Committee. Sino po ba ang namumuno? Di umano. Sa Quadcom Committee, ang pinaka-head nila ron sa House of Representatives. Di po ba ang speaker? Di ba? At ganun din po sa Senado. Sino po ba ang namumuno ron? Di ba? Di po ba ang Senate President? Nakita po natin, malayang-malaya rin po napupunta ron ang mga dating Senador de Lima. At marami pang iba. Pati po ang mga sinasabing makakaliwang grupo. Nahandyan pa mga human rights. Di po ba? At ang nakikita po ng mga Pilipino, talagang malaki ang posibilidad na talagang nagsama-sama na sila at nagagamit na nila at ginagamit na po di umano ng Malacanang itong mga ito na sinuka ng mga Pilipino, sinuka ng mga botante. Dahil nga po hindi po ito nakitaan, lalo po si Senador Trillanes, hindi po ito nagustuhan at nakitaan ng mga Pilipino na ito po ay para sa bayan. Nagtatrabaho na po yata ito para sa pera. Diba? Dahil nung panahon ni Pinoy Aquino, diba? Ito po ay napakalaki rin po na issue nito. Ilang beses po ito nagpunta ng China. Diba? Kinuwestiyon po ito ng Senado. Kung natatandaan niyo po na nung panahon na yon ng Senate President ay si Juan Ponce Enrile, si Manong Johnny. Di po ba kinuwestiyon yung ilang beses niyang labas-pasok sa China? Hindi naman siya Secretary ng Foreign Affairs. Trabaho po ng Secretary ng Foreign Affairs yun, di ba? Foreign Affairs. Ang ginawa ni Antonio Trillanes. At nung sinasabi po ni Manong Johnny noong mga time na yun, hindi po siya nagre-report sa Senate President yung mga travel trip niya sa China. Karapatan po kasi ng Senate President yun na bawat alis mo, bawat galaw mo, kung lalabas ka ng bansa, kailangan ipagpapaalam mo sa iyong pinuno. Dahil ibang institusyon po yun. Di po ba? Kaya dito po talaga, nakikita po natin na talaga si Senador Antonio Trillanes, hindi po ito gumagalaw, hindi po ito kumikilos di umano, nang walang nagbaback up, walang kumukumpas. Dahil kung titingnan po natin ang history ni dating Senador Trillanes, Secretary Bersamin, ano po ba ang history? Sino po ba ang naging ugat din at namuno sa mga investigasyon nung makulong o na makulong ng hospital arrest si dating Presidente Gloria Arroyo? Itama niyo po si Kamanong. Di po ba grupo rin nila Trillanes yun? Di po ba? Nung makulong po ng how many years hospital arrest ang dating Pangulong Arroyo? Di po ba? May mga history po talaga si Antonio Trillanes na talagang may nagpapagalaw, may sumusuporta. Magagawa po ba ni Antonio Trillanes yun? Yung politikahin din ang dating presidente na si Gloria Arroyo. Kung walang basbas din po ito ng Malacanang, di umano, nung panahon ni Pinoy. Kayo po tatanungin ko, di ba, ano magiging kapangyarihan ni Pinoy, ni Trillanes? Di po ba? Lalong-lalo ngayon na wala na siyang hawak na posisyon sa gobyerno. Di ba? Parehas na sila ni dating Pangulong Duterte na mga ordinaryong citizen na lang sa ating bansa. Walang posisyon. Tapos makakaya ni Antonio Trillanes yung ginagawa niya ngayong issue.
na ilabas mong muli, kalkalin mo muli yung iyong peke, yung ayon sa mismo na sa pamilya Duterte na peke yung hawak niyang dokumento at mismo ang bangko na ang nagsalita na hindi galing sa kanila yung hawak niyang resibo o yung hawak niyang dokumento. Di ba? Dahil mismo nabulgar nga sa Quadcom Committee sa Kongreso na yung mga dokumento niya ay mali at hindi totoo. Dahil mismo yung mga pangalan na inaakusahan niya ay mali-mali ang pangalan doon sa mga dokumento. Di po ba? Tapos ngayon paano po gagalaw yan kung walang suporta yan? Bakit po yan na lumakas ang loob muli? At kahit mali yung kanyang dokumento, malakas pa rin ang loob niya. Di po ba? May puwersa, meron siya sinasandalan, may pader. May pader kasi siyang sinasandalan, matibay. Ano po yun? Yun na yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Mukhang nagtatrabaho na ito sa Malacanang. Dahil kung titingnan po natin ang politika ngayon sa ating bansa, ng bagong Pilipinas, pagtuntong pa lang ng pagtuntong, halos 1 taon pa lang, wala pang 1 taon, nanunungkulan. Nakita niyo naman po, inuumpisahan na nila bakbakan, demolition job ang pamilya Duterte, political harassment, patong-patong, binubuksan muli, EJK. Di po ba? War on drugs. Di po ba, Secretary Bersamin? Kung talagang totoo, lahat ang investigasyon po ginagawa ng Quadcom Committee at ng Senado tungkol sa EJK. Kung totoo po yan, isama na rin natin si Trillanes kung totoo lahat ang pinagsasabi ni Trillanes. Di ba? Sa haba ng panahon, 2016 pa yung hawak niya aligasyon. Hindi umusad dahil mismong siya, hindi niya kayang patunayan kung wala pong magbaback up sa kanya. Dahil yung hawak niya mismo ay hindi totoo. Paninira lang. Ginawa rin nila kay Binay yan. Sino po ba ang nag-umpisa rin para po masira si Binay? Mga kababayan. Di ba? Kasama rin sila ron. Si dating Senador Trillanes di umano. Di po ba? History niya yan na magpabagsak ng mga ganyan mga leader, si Trillanes. Kaya malaki po ang katotohanan talaga yung pahayag ni dating Pangulong Duterte. For how many long years ng buhay niya, politiko yan. Magaling na prosecutor. Di ba? Magaling na leader. Alam niya ang pasikot-sikot ng politika sa bansa. Ikumpara po natin sa isang huwes na hindi naman naglingkod sa ground. Si Secretary Bersamin, nasa opisina lang po yan. For how many long years? Nasa opisina lang po ang isang justice o isang Supreme Court justice. Di ba? Doon lang siya. Hindi katulad ng dating Pangulong Duterte. Nag-umpisa yan sa LGUs. Alam niya ang lakaran. Alam niya ang galawan ng politika. Naging congressman yan. Naging presidente. Sino po ang paniniwalaan ng taong bayan? Ang isang secretary ng Bersamin o ang dating Pangulong Duterte? O si Trillanes ang paniniwalaan po? Mga kababayan, kasi nga po malapit ng halalan. Malalim po kasing politika ito eh. Malalim na politika dahil nga po kailangan po yata nilang pabagsakin ang talagang popularidad at ang political o politika o ang politiko ng mga ito. Lalo-lalo po, marami po ito eh. Inuumpisahan po nila sa top ng Duterte. Susunod-sunod rin na po nila yan. Di ba nung mga nakaraan, si Baste, binanatan din po nila ng binanatan, di ba? Yung war on drugs ni Baste. Sunod si Pulong. Marami po silang, kailangan lang kasi, kung kailangan kasi, titirahin mo muna yung pinakamalakas. Di ba? Ganyan po sa politika eh. Madali mo na po kasi mapapabagsak yung mga nasa baba. Sino po ba pinakamalakas sa Duterte? Di po ba dalawa? Ang dating Pangulong Duterte, kahit hindi na siya politiko ngayon, walang posisyon. At ang lalo-lalo ang Vice President Sara Duterte.
Sila ang kailangan unahin pabagsakin. Pag napabagsak na ito, madali nang pabagsakin si Baste at si Pulong. Di po ba? Kaya tatrabahuhin nila ito. Dahil pag gagamitan mo talaga ito ng political logic, talagang kailangan na po nilang gawin ito. Bakit? Malapit na po ang halalan. Di po ba? Hindi po nila kayang talunin din ang dating Pangulong Duterte sa Davao. Di po ba meron sila yatang gustong paupuin sa Davao? Di po ba? Yung kaalyado po nila na nandun po sa House, ang mga Nograles. Di po ba? Kailangan po nilang gawin po ito para maging makatotohanan yung kanilang gagawing demolition job sa mga Duterte. Kailangan siraan mo at syempre po, hindi hanggat maaari, tamnan mo ng mga kaso para hindi ito makatakbo sa pagiging mayor o mayor ng lungsod ng Davao City. Isa pong ground yan. Di po ba? At isa pa, yung sinasabi po, ICC. ICC. Di po ba? Kaya ito po, yung taong bayan, nagigising na po ang taong bayan. Mas pinaniniwalaan na po ng taong bayan ngayon ang isang Duterte, ang dating Pangulo, kisa po rito sa administrasyon po ngayon na pinagtatrabahuhan po ng administrasyon ni Secretary Bersamin. Kung tatanungin po natin ang Secretary Bersamin, ano po ba ang mga natrabaho na po ng inyong pinaglilingkurang Pangulo, Secretary? Ikumpara niyo po sa dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte, never na politika yan. Nagtrabaho po ng 6 na taon yan. Real talk. Real talk. Nagtrabaho po ng 6 na taon yan. Never pong namulitika po yan. Kahit po mga palpak. Kahit palpak, maraming aligasyon. Ang dating Presidente Pinoy, hindi niya pinulitika yan. Trabaho siya. Lahat ng iniwanang proyekto at hindi nagawang proyekto ng administrasyon ni Pinoy, tinrabaho po lahat ni dating Pangulong Duterte yan. Lahat po ginawa niya. Pati po yung mga project pa ni Gloria, ni dating Pangulong Gloria Aquino. Tinrabaho po yan. Kaya nga po napakaraming nagawang build. Dahil hindi siya namulitika. Nagtrabaho siya ng 6 na taon sa taong bayan. Ngayon po ba, ano po ba ang legacy na iiwanan po ng inyong administrasyon, Secretary Bersamin, sa loob ng 6 na taon? Magtatatlong taon na po, 2 taon na po, mahigit, pinupolitika niyo po ang mga Duterte. Nangyari po ba sa panahon ni dating Pangulong Duterte yan? Pinupolitika po. Pinulitika po ba ni dating Pangulong Duterte? Si Pinoy? At ang napakalupit po rito, di ba? Yung history po ng ginawa, may history na po kasing ginawa si dating Pangulong Duterte sa pamilya Marcos. Unang-una, ipalibing ang kanyang magulang. Totoo po yan. Hindi maipalilibing yan ng walang puwersa o power ng isang Pangulo ng bansa. Dahil napakarami pong kumukundi na riyan. Yelo. Di ba? Liberal. Makakaliwang grupo. Di ba? Pati media yata. Di ba? Napakarami, hindi maipapalibing yan. Ano pa? Yung sinabi ni Vice President na ayaw nang matalo ng isang dating Vice President, Leni Robredo, na kailangan po silang makabalik sa Malacanang sa tulong ng Sara at sa panliligaw ng Adeng. Di ba? Nakakalimutan na po ba ng isang Marcos ang napakalaking tulong para po matungtong sila sa Malacanang, Secretary Bersamin? Ang mga Marcos. Wala po bang ginawa ang mga Duterte? Magiging presidente po ba ang Pangulong Marcos kung hindi dahil sa Duterte? Kay Vice President Sara Duterte? Nagtatanong lang po si Kamanong. Tapos ngayon, sasabihin niyo po, walang batayan, guni-guni, hallucination lang ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa ginagawa sa kanya ngayon. Buong puwersa na po ng gobyerno ngayon, pati institusyon ng Senado at Kamara, pinupolitika na po sila. Tapos sasabihin nyo, walang kinalaman dito ang Malacanang.
at pati si Trillanes na wala ng kapower-power, isinusuka na po ng taong bayan. Ilang beses na pong nilagay sa inidoro, ilang halala na po. Hindi nananalo yan. Gagalaw ba yan ang ubod ng yabang ngayon? At ubod ng bastos? Walang paggalang sa Commander-in-Chief? At tatapang ba si Antonio Trillanes kahit peke ang dala niyang dokumento kung wala itong pader na sinasandalan? Nagtatanong lang po, mga katambay. Sino ang paniniwalaan natin? Ang isang Secretary Bersamin na nagtatrabaho sa pamilya walang utang na loob, di umano? Walang utang na loob. Paniniwalaan natin? Kisa sa dating Pangulong Duterte na nagtrabaho ng 6 na taon na hindi namulitika. Inayos ang bansa. Lalo sa problema natin sa droga, krimen, korupsyon, security ng mga taong bayan, ng mga Pilipino, na maprotektahan ang ating mga anak. Lalong-lalo yung mga anak na nasa ibang bansa, ng mga OFW, na yung pag-uwi nila, kung malalaman nila, ang kanilang mga anak ay durugista na rin, addicted na rin. Isa sa naprotektahan kasi ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte, real talk, yung mga anak na nasa ibang bansa, OFW, na naiwanan sa Pilipinas, na walang gabay ng magulang, na madaling mahingkayat ng bisyong droga. Di po ba? Pero mas pinoprotektahan po nila yan eh. Wala po tayong magagawa. Muli po si Katambay Manong, hiyang-hiya naman po tayo. Hiyang-hiya tayo kay Secretary Bersamin, mga katambay. Nakakahiya. Nagpapasalamat po at nagugustuhan nyo po ang ating maliit na Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, and subscribe, and comment. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay at hindi po nagsasawa sa inyong lingkod. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa po tayo. Paalam. Bye-bye.